Bagamat may mga bagay na kinakaltas at may mga bagay din namang idinadagdag, ang iba't ibang kulay sa pagnanakaw ng lampara ay kumakalat sa buong komunidad. Ito ang paksa na usap-usapan kinabukasan sa maraming tahanan. Ito rin ang pinagtatalunan sa malapalasyong tahanan ng pamilya Orenda na tinitingala sa yaman. Pati mga panauhin ay kakikitaan mo rin ng pagkagulantang. Tanging sa isaganin lamang na dati-rati may kadaldalan, ang tila hindi apektado bagamat matama rin itong nakikinig kay Chichoy na platerong kumpas ng kumpas habang nagkwekwento. Kabilang sa napagkitang tenga sa masining na kwentista, ang mag-asawang Kapitan Turinggoy at Kapitana Loleng. Totoo ba, ikaw mo, Chichoy? Naglahat ng dumalo ay maaari nang matay kung sumabog ang mga sako ng pulbura. Inako, muntik-munti ka na pala kaming minalas. Balita ko'y dumalo rin lahat ng mayamang aking pinautang. At kung sakaling sumabog nga ang buong kabahayan, baka nawarak din ang aming bahay paupahan. Magpasalamat kayo, Kapitan Turinggoy, Kapitana Loleng. Kung natuloy ang malagim na pagsabog, tiyak na wala na kayong kayamanan pagbabalikan. Narinig Don Timoteo, may tinatago pa ng kalokohan sa katawan. Hindi lamang si Don Timoteo ang may pakana nito. Ha? At sino pa, Chichoy? Sabihin mo. Alam ba rin niyo kung sino tinuturing na utak ng mga kaguluhan? Sino? Ang mga kura ba? Ha? Ang mga estudyante ba? Si Quiroga ba? Si Makarahig ba? Mali kayong lahat. Ang naglagay daw ng sako-sakong pulbura ay walang iba kundi si Simon. Ha? Si Senyor Simon? Pero balita ko'y dumalo rin si Senyor Simon sa kasalan at may regalo pa daw ibinigay sa mga bago. Tama kasi siya. Dumari siya sa kasal, pero matapos ang sindena ng para, ay para itong biglang naglaho. Si Senyor Simon na matalik na kaibigan ng Kapitan General at kasosyo sa negosyo ni Don Timoteo ang pinaghihinalaan. Yan ang masaklap na katotohanan, Kapitana. Kaya pala. Pinaghahanap ngayon si Senyor Simon, pero hirap na sa paghahanap ang mga may kapangyarihan. May hangganan din ang pagkatago niya sa may mga kapangyarihan. Tiyak na madadakip din ang misteryoso mag-ahas upang masiwalat ang katotohanan. Kaya pala. Kaya pala ano, Binday? Kaya pala may nakikita akong tumitilangsik na apoy sa bahay ni Don Simon. Nung bumibili kami ng nanay ko ng perlas at diamante upang ipagbenta sa mga mayayaman. Mabuti na lamang pala at may nagnakaw sa lampara. Dapat sigurong pasalamatan na magnanakaw. Ang magnanakaw? Pasasalamatan? Bagamat may nagsasabing mukha siya Kastila, sinong-sino ang kabuang anyo niya. May ilan namang nagpapatunay na katutubo siyang Pilipino, katulad niyo at katulad ko. Ikaw ay sagani, nakita mo ba ang magnanakaw? Paano ko makikita? Hindi naman ako dumalo sa kasal ni Paulita. Nakalulungkot ang pakikialam ng magnanakaw. Nguniyaan sana natin nakasindi ang lampara, nakamtan sana natin ang panamimiti nating kamatayan. Marapat lang na pumanaw ang mga dumalo sa kasalan. Ay naku, Mamoy, wala kang kahabag-habag. Pero kung nalaman lang na magnanakaw, na ang lamparay, tigabigay katarungan sa maraming inapi. Tiyak na, ito ay hinayaang magliyab sa mesang kinahingan. Makaraan ng ilang pang sandali ng mga kwentuhan at palitan ng kuro sa mabuti at masamang dulot ng pagkakatapon ng lampara sa ilog-ilugan, ay nagpaalam ang mga panahon sa mag-anak na Orendang iginagalang sa malayang pakikipagtalastasan. Habang pababa si Isagani sa hagdanan, ay binuo ng binata sa sariling maglilingkod na lamang siya sa kanyang pinakamamahal na amain na nangangailangan ng isang pamangking magiging ilaw nito sa mga panahong darating.